Hello, good morning, church. Purihin po ang Panginoon. It's Sunday once again. At tayo po ay nasa ikatlong linggo na ng buwan ng Setyembre. And FYI, we still have 93 days before Christmas. Sana tama yung countdown ko, mga kapatid. So, ibig sabihin, kung kayo po'y matutulog pa, you still have 93 days na tulog. Pero kung wala kayong balak matulog, isang tulog na lang, Pasko na. Kayo yung nagmamadali. And we are so glad dahil it's a Sunday at every Sunday tayo po ay nagsasalo-salo. At masaya po na tayo magkasama dito sa tahanan ng Panginoon. Amen, church? Are you blessed? Amen, talaga? Salamat sa Panginoon for the praise and worship team. Salamat kay Kuya Albert for leading us. Kayo po ba'y napagpala sa mga awitin? Palakpakan natin ng Panginoon. And, alam niyo po, sa mga kaibigan natin who's watching online, gusto po namin na kayo po imbitahan to join us every Sunday. Kung kayo po ay nasa Las Piñas lang, Parañaque, or sa, saan pa ba? Baclaran, Cavite, yan, Bacoor. So, kami po ay located sa Unit 114, Tia Maria Sarao Building, CV Star Avenue, Pamplona 2, Las Piñas City. At masaya po kami na kayo po ay makasama online. And my name is Laverne Ducot. At sa ngalan po ng bumubuo ng church, we welcome you. At salamat po kayo ay kasama natin. At sila po mga nanonood online sa Ibayong Dagat. Yes, marami tayong mga kaibigan sa Ibayong Dagat. So, good morning, good afternoon, and good evening po sa inyong lahat. And kagaya po na napanood natin, tayo po ay patungo na sa kalahating dekada on November 10, 2024. At please pray with us and for us because may mga hinahanda po tayo na talaga namang matinding mga revelation. Sasabihin ko sana mga pasabog. Hindi maganda yung mga pasabog. Revelation. At please, ilagay nyo na sa inyong mga schedules na tayo po ay magkakaroon ng celebration. 2 services siguro, pero pinaplano pa po natin dahil alam natin na marami tayo makakasama at makikipagdiwang sa atin on that special day of Solution Grace Church. Amen! So isipin nyo kalahating dekada na hindi po biro yon dahil bago tayo magtuloy-tuloy sa ating po mga pag-uusapan, gusto ko lang ibahagi po sa inyong lahat dahil nagsimula po ang ating church 5 years ago. Ito po ay pasimula pa lang ng pandemya. So, 2019, November 10, nagsimula yung ating church. And then, after po ng taong iyon, pagsapit ng March of 2020, nagkaroon na ng lockdown. At hindi naman po lingid sa kaalaman ng marami po mga sambahan ng nagsara. Tayo, napapaisip ako noon, napapatanaw ako sa Panginoon, Lord, kabubukas lang namin. Bakit lockdown na? So kami po ba talaga ay tinawag mo para magkaroon po ng sambahan? At ang sagot po, nananatili po ang ating ministeryo. At tayo po ay nakakalimang taon na. At isa-celebrate po natin ang kabutihan ng Diyos come November 10, 2024. So please pray with us and for us dahil maganda po yung ating mga inihahanda sa inyo. And marami pa po tayong mga aabangan at pakakaabangan na kabutihan ng Diyos. And by the way, gusto kong batiin ng advance happy birthday si Kuya Gab muna. Nako, laking gastos na naman to kila Maisa Kuya Ed. Maliit na. Yun Amen. And Sabado to, di ba? And then, bumilang lang kayo na ilang panahon naman sa sapit ng kaarawan. Of course, ang aking may bahay, si... At of course, si Ate Amel. Ay, nako. At sa mga nagsiselebrate ng birthday, happy birthday po sa inyo. May nakaligtaan ba ako? Si Kuya Gio ba kailan ng birthday? December pa? December. Okay, so wala pa si Kuya Gio dito pero paghandaan natin siya. Yan. Si Brother Junex, kailan birthday mo, bro? December 6. Ayun, no! December 6.
Ang daming aabangan. So, habang inaabangan namin kayo, maghanda na rin kayo. Maliit na bagay. Ngayon, nagda-diet pa naman ang marami sa atin. So, ang daming pakakaabangan. And of course, maraming salamat sa mga kaibigan natin. Of course, Sister Lay, thank you for joining us once again. Si Ma'am, ano ang pangalan ni Ma'am? Sister Mia? Miriam. Oh. Thank you po for joining us once again. Alam niyo, excited ako dahil ang ganda po na pag-uusapan natin today. At medyo umiba lang ako doon sa ating serye. Nilipat muna tayo. And I believe that ito pong message natin for today, it's really very timely. At ito po ay para sa lahat. As usual naman, ano? Ang mensahe ng Panginoon sa atin ay para sa lahat. So, excited na po ako at simulan na natin ating mga pagtalakay sa napakagandang mensahe sa atin ng Panginoon. Let's pray. Aba, nagpapasalamat po kami. Ang dami naming aabangan na mabubuting mga pagdiriwang. Salamat sa aming mga kapatiran. At higit po dito, Panginoon, salamat din dahil on November 10, 2024, kami po ay magdiriwang na aming ika-5 taon. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. And today, Lord, habang amin pong inaabangan ang mga makasaysayang araw na ito, ay patuloy mo po kaming gabayan sa aming mga pag-uusapan, na ito po ay titimo sa aming kaluluwa at magkakaroon po ng kapahayagan sa aming mga pisikal na katawan. At patuloy pong maibsan, mawala at tuloy na pong mapawi ang anumang duda at kalituhan sa aming buhay bilang mga mananampalataya. O Diyos, gamitin niyo po inyong lingkod bilang inyong tagapagpahayag at marinaw ko pong mailahad ang iyong mensahe sa amin sa umaga pong ito. Salamat, O Diyos. Ano man pong mga distractions, we bind it in the name of Jesus. Ang amin pong mga kapatiran ay magkakaroon po kami ng pagnanasa at gutom sa aming mga kaluluwa para lalo pa po kaming lumalim sa iyong biyaya na sa amin po yung nagpapamangha. Salamat sa O Diyos. And this we pray in Jesus' name. Amen and amen. So, gaya po na sinabi ko kanina, medyo lilihis tayo doon sa ating seryeng pinag-uusapan this September. At tayo po yung nasa ikatlong Sunday na ng September. Dahil, hindi naman po lingid sa ating kaalaman, ano, na ako personally, I'm praying for this person. Then, nalungkot tayo last week na balitaan natin. Of course, I'm referring to Dr. Willie Ong, na ako po personally, naniniwala ako sa kanyang puso na siya ay nagmamahal sa bansang Pilipinas. At nakakalungkot na balitaan natin sa kabila ng kanyang pagbabahagi ng kung paano yung pamamaraan para makaiwas sa sakit ang mga Pilipino. Kitang-kita natin yung puso ng taong ito, ng kababayan natin ito. Pero siya po ngayon ay nagdurusa sa isang karamdaman na ayon naman po sa kanya at pinapatotohanan po ito ng mga medical practitioners, mga doktor, na malaking epekto po talaga ng mga emosyon natin, specifically yung ating mga masasamang emosyon sa ating mga katawan. So, hindi lamang po ito naapektuhan yung ating kaluluwa. Pag naapektuhan ang inyong kaluluwa ng mga masasamang emosyon na ito, base po sa pag-aaral at pagsasaliksik ng mga eksperto sa medical field, sinasabi po nila na meron po itong tuwilang masamang epekto sa ating mga internal organs. So ngayong pong umagang ito, alamin natin, ano ba yung ginawa ng Panginoong Jesus bilang pagsunod niya sa kanyang Ama na tayo po ang mga beneficiaries. Ang sarap, ano? Na tayo po yung mga beneficiaries. Amen? Sabi po ng 2 Corinthians chapter 1 verse 20, alam mo po yung kinakanta kanina ni Kuya Albert sa panguno niya sa ating praise and worship. Napakaganda po kung bakit na itataas natin ang ating mga kamay because today, we are now part of the new covenant. Alam mo yung covenant na yon? Ito po yung tinatawag na the Messianic covenant. Kung saan tayo po ay kabilang mga hentil. For all the promises of God in Christ are yes, and in Him, amen, to the glory of God through us. So lahat po ng pangako sa atin ng Panginoon, we can say amen to those promises, and we could say also yes. Amen. Amen na yes pa. Now every time you say yes and amen, it gives glory to God. At ito pong kaluwalhatian ito nagmamanifest sa ating mga buhay-buhay. Kaya po mapapansin nyo, even po yung mga mananampalataya,
hindi pa nagsasalita, nagiging pagpapala na. So alamin natin, talaga, pwede pa na mangyari yun, hindi ka pa nagsasalita. Yung bang sasalita ka pa lang ganun, ginaganon ka na nung kausap mo. Huwag ka na magsalita, napapagpala mo na ako. So it's possible, yes. So alamin natin, gaya ng sinabi ko kanina, at salamat sa Panginoon dahil pinapatotohanan ng mga medical practitioners, mga doktor, specifically, binanggit ni Dr. Willie Ong na kapag tayo po ay may mga masamang emosyon, ito po ay pwede magdulot ng sakit at karamdaman. So mga kapatid, I'm appealing to you, please pray for Dr. Willie Ong. Ang ganda ng puso ng kababayan po natin ito. Nakakalungkot lang, siya po ay mabigat yung kanyang karamdaman. So, hindi po biro yung kanyang pinagdaraanan sa akin. Sabi nga niya, sana teleserye na lang itong kanyang nararanasan kasi ang hirap siyang lumulon. At maliban doon, ang daming mga kahirapan na kanyang pinagdaraanan sa ngayon. So, mga kapatid, alamin po natin, ano yung mga benepisyo na meron tayo bilang mga mananampalataya. Kaya po ang Biblia, ang tawag po dito ay mabuting balita. Sabihin nyo nga po, mabuting balita. Pag sinabing mabuting balita, walang masamang balita. Kapag kayo po may binabalitaan ko ng mabuti, napapasibangot kayo, hindi. Halimbawa, sinabihan ko si Sister Lay. Sister Lay, meron akong mabuting balita sa'yo. Tapos nung sinabi ko sa kanya, napasibangot siya. Hindi mabuti yung binanggit ko sa kanya. Pag sinabi kong mabuting balita, pagkatapos natin mag-usap, mapapasmile kayo talaga. Baka nga hindi lang kayo mapasmile, mapapahalakhak pa kayo. Dahil kayo po ay punong-puno ng joy. So anong tawag sa inyo? Hindi joy din. Amen? So, yun ang ano natin, yun ang meron tayo. Yun ang distinction natin sa mga tao sa mundo. Tayo po ay full of joy. At nagmamanifest po ito sa ating mga mukha. Kasi hindi, ano ba sabi mo, bro? Sa mukha. Kasi hindi mo pwede sabihin, masaya ako. Ano ba si Jesus, sabi niya, my peace I give to you. Siguro sabi ng mga alagad, hindi Lord, okay na kami. Mukhang mas masaya pa kami sa iyo eh. At mukhang mapayapa pa kami sa iyo eh. Di ba? Nung sinabi ng Panginoon, my peace I give to you, my peace I bequeath to you. So, ibig sabihin, sinasabi niya to, full of peace. Now, sabi ng Panginoon sa atin, until this time, you haven't asked in my name. Ask and you will receive. Nakasmile si Lord nito. Ayun, sabi ng Panginoon, bakit mo kailangang humingi sa Panginoon? That your joy may be full. So, habang sinasabi niyo, nakasmile siya. Hindi niya sinasabi, ask in my name. That your joy may be full. Hindi nagtutugma, di ba? So, I believe, ang Diyos natin, siya po ay Diyos na punong-puno ng kagalakan. Punong-puno ng kapayapaan. Hindi nangangarag. Hindi stressed. Hindi nag-worry. Because punong-puno ng buhay. And tayo po mga mananampalataya, when you know this truth, sabi nga po ng Biblia, Hosea. Sa Hosea, for the joy of the Lord is my strength. Amen. The more po na alam mong natutuwa ang Diyos sa inyo, it gives you strength. Hello, baby. Diba? Yan po yung aking apo. Nakakatuwa, ano? Kabata na itsura ko, may apo na. Ha? Nakakatuwa talaga. Sabi ko, sarap pala no, na malaman meron ka ng apo. Amen. Amen. So ngayon po, pag-uusapan natin, as we move on, simulan natin sa isang question, and this is our question for today. Are mental and physical health also included in Jesus' redemptive work on the cross? So yung tanong natin, yung bang ating kalagayang mental at physical, ito po ba ikasama rin sa tinubos ng ating Panginoon Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago? So mga kaibigan natin who's watching online, please give us your comments. Ano po sa tingin ninyo? Ang sagot lang naman dito, yes or no eh. So pakilagay nyo dyan, #yes or #no. At kung meron kayong paliwanag, sige lang po. At sabihin nyo po yan. At babasahin natin. So our mental and physical health also included in Jesus' redemptive work on the cross. So meron pong pagtutubos na ginawa ang Panginoong Diyos sa atin sa krus ng Kalbaryo.
sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Kristo. And our message for today is entitled, The Perfect Redemptive Work of Christ on the Cross. Bakit perfect? Hindi lang siya basta redemptive work. Sabi nga sa akin ni Avis kahapon, Dad, wala ka bang topic, message title na mas maigsi? Hindi natin pwedeng igsian, anak eh. Kasi dapat kumpleto. Hindi lang basta yung redemptive work ng Panginoon eh, basta ano lang eh, simple lang. Perpekto siya. Sakdal. Bakit sakdal? Alamin natin. So, once again, included ba sa tinubos ng Panginoon yung ating mental health at yung ating physical health din sa krus ng Kalbaryo? Kasi marami po mga relihiyon ngayon na pinag-uusapan. Hindi. Tinubos ka lang sa iyong spirito. At ito po ang aminin natin, hindi po nagkakasundo dito ang maraming churches. At hindi nila matanggap, walang kinalaman ang iyong mental and physical aspect sa katubusan ng Panginoon. Aalamin natin. Of course, ito po ay alamin natin ang sagot sa atin ng Biblia. At bakit ba good news ang Ebanghelyo? Okay, so ready na po kayo? Amen. Hindi nga, ready talaga kayo? Kasi this is really important, no? In reference sa mga nangyayari sa buhay natin, especially I pray na marinig ito ni Dr. Willie Ong. Kasi meron akong narinig sa kanya na sabi niya, yung kanyang nararanasan, it's God's will. Kapatid, una, good news. Hindi God's will ng Diyos na magkasakit ka. Hindi pwedeng magbigay ang Diyos ng sakit dahil wala pong sakit ang Diyos. Paano kang bibigyan kung wala siya? Halimbawa, wala akong piso. Tapos lumapit yung mga anak ko sa akin, Daddy, pahingin piso. Paano ako magbibigay ng wala ako? So, first things first, ang Diyos po, hindi po siya pwedeng magbigay ng sakit. Kasi sinasabi ng iba, hindi, gagamitin ng Diyos ang sakit. Kasi, para naman sa ikabubuti ng taong yun. Hindi po ako naniniwalang ganun. O kung may sakit po kayo, hindi po galing sa Diyos yan. Pwedeng gamitin ng Diyos yun para makilala mo siya, pero hindi galing sa kanyang sistemang yun. Kasi kung sasabihin yung nagbigay ang Diyos ng sakit sa inyo at gagamitin niyo yun para makakilala kayo sa Kanya, it doesn't make sense. Ibig sabihin ba, kung bakit kailangan na niya gumamit ng sakit na ubusan na siya ng mabubuting bagay? So parang hindi ba sapat yung namatay ang kanyang anak doon sa krus ng Kalbaryo at gamitin niya yun para ikaw ay maligtas? Na napaisip ang Diyos, parang hindi umuubra yung kamatayan ng aking anak sa krus ng Kalbaryo. Paano kaya maliligtas pa yung mga tao? Bigyan ko naman kaya ng sakit. Ganun ba ang Diyos? It doesn't make sense. So parang naubusan na siya ng pamamagitan. Ay, parang hindi umubra yung sakit. Patayin ko na kaya sila. Masakit, di ba? Now, itong mga relihiyon na ito, alam mo yung mga theme song nila? Ito yung aming sharing kahapon nila Ate Amel at ni Kuya Albert. Maraming mga relihiyon yan and maraming mga kapatiran tayo na tinatanggap na lang nila even though hindi daw nila naiintindihan ang kalooban ng Panginoon. Tatanggapin pa rin. Pero mind you, maintindihan niyo po ang kalooban ng Panginoon because He has given us His Word, the Bible. Now, ito mga kapatid natin ito na ayaw na lang alamin ang katotohanan. Alam niyo ang theme song nila? When you don't understand, when you don't understand, when you don't understand, understand. Yun ang theme song nila. Hindi po gano'n ang Bible, kaya po, hindi po gano'n ang Diyos, I should say. Ang Panginoon po, meron siyang righteous foundation for us to understand. Amen. And this is the good news, and this is the, yung masayang part, kung ba't kayo nagpupunta sa church, is for you to know, and, para i-reveal din ng Panginoon sa inyo ang mabuting balita ng Ebanghelyo. Kaya nga, Ebanghelyo, good news. So, mga kapatid, at kung nanonood si Dr. Willie Ong, hindi po God's will sa inyo na magkasakit kayo. God wants you well, and this is His will. Kasi lahat po nang lumapit sa Panginoon, nung siya po ay nagmiministeryo sa lupa, hindi niya sinabi, hindi kita pwedeng pagalingin. Kalooban kong manatili kang may sakit. Wala kang mababasang gano'n sa Bible. Lahat ng lumapit sa Kanya, pinagaling niya. Amen. Now, sabi ng James chapter 1 verse 7, all good things, alam mo yung all good things, para po sa mga unbelievers. But yung perfect gifts, na galing sa Kanya, it's for us believers. So even po yung mga unbelievers, lahat ng binibigay ng Diyos sa kanila,
pawang mabubuting bagay. Pero kakaiba yung sa atin, na mga nanampalataya sa Panginoon, mga sakdal, perfect gifts. Ito po ang bigay sa inyo ng Diyos. Kaya po, mas advanced tayo sa mga unbelievers. Kaya nga gusto natin lahat ng mga tao. Ito po ang puso ng Panginoon kung magsasalita man ng Diyos. Gusto niya maligtas ka. Sa Kanya galing yung sana all. Yun ang pakay niya. Amen. Amen. So mga kapatid, sa ating pagsisimula, kung meron po kayong dinaramdam sa kayo, meron kayong karamdaman, at gusto ko rin po sana marinig ni Dr. Willie Ong po ito. Hindi po kalooban ng Diyos. It's not God's will for you na magkasakit po kayo. Hindi galing sa Diyos yan. Galing po yan at gusto ng kalaban yan. Ang job description ng kalaban, John 10 verse 10, "For the thief does not come except to steal, to kill, and to destroy." Sabi ni Jesus sa second part ng verse, "I am come that you might have life." Hindi po natapos doon "and have it more." So hindi lang gusto ng Panginoong Diyos na magkaroon ka ng buhay. Gusto niya yung buhay mo nag-uumapaw sa buhay. Is that good news? Hindi po uso sa Panginoon yung sapat lang. Kaya nga po ang grace niya, amazing grace. Hindi lang basta grace, amazing grace. Maa-amaze ka. Wow! Amen, church? Now, bilang pagpapatuloy po, inamin po ito ng ilan sa mga medical practitioners, mga doktor. Specifically, sabi ko, salamat kay Dr. Willie Ong. Pinapatotohanan niya yung ating mga tinatalakay sa church. At alam niyo po, may masamang epekto talaga yung ating masamang emosyon sa ating mga internal organs. Na gusto ko ibigay ito sa inyo, your emotions affect your internal organs. Wow. Worrying, it weakens your stomach. Di ba, pag tayo po ay nag-worry, papansin niyo, kumukulo yung tiyan ninyo. And then, pupunta na kayo sa trono. Kaya, so sino po dito ang lagi nag-worry? Praise God, ako po yung lagi nag-worry. Kaya pala laging masakit ang tiyan mo. Anong maintenance mo, bro? Diatabs. Ako, ito yung maintenance ko before. Lagi ako nag-worry, lagi ako may diatabs. So, ito na-apektuhan. So, akala natin okay lang mag-worry, no? Hindi pala. May epekto sa ating stomach. Ikalawa, stress. Sino dito lagi na stress? It weakens your brain and heart. Nako. Kaya pala pagkausap ka, sabaw, lutang. Parang kausap mo, pero parang, ano uli yun? Lumulutang no? Tapos apekton din. Pansinin nyo yung palpitation, nararanasan sa inyong mga dibdib. So, ito palang na idudulot ng stress. Ikatlo, anger. Sino lagi nagagalit? It weakens your liver. Laging galit. Number 4, grief. May mga pagkakataon, of course, tayo po yung nagdadalamhati, pero hindi lagi. Because kapag ito po ay naging habit nyo na, at tila nag-i-enjoy kayo, lagi kayo nagdadalamhati, pinapahina po nito ang inyong mga vaga. Alam mo yung vaga? Lungs. Number 5, fear. Sino dito laging matatakotin? It weakens your kidney. Kaya pansinin nyo, pag kayo po ay natatakot, lagi tayong pumunta sa CR, jumijingle. Sabihin nyo nga, jingle. Sinabi talaga, Kaya naman, mga kapatid, ayaw po ng Panginoon na nararamdaman po natin itong mga masasamang emotions nito dahil meron palang kaakibat at meron pong direktang epekto sa ating mga internal organs. Amen. So ayaw ng Panginoon na atin pong kinakalinga at ginagawa na lang habit ito na pang-araw-araw, ito na lang yung lagi mong nararamdaman, nagagalit ka, nag-worry ka, lagi ka na lang na-stress. Kaya nga po dito sa church natin, sinasabi natin, it's not okay not to be okay. Kasi gusto ng Panginoon, okay ka. Sabihin mo sa katabi mo, okay ka. Amen. Hindi kalooban ng Panginoon na ikaw ay hindi okay. Kaya nga binigay niya sa atin ang kanyang kapayapaan Pero anong sabi ng mundo? It's okay not to be okay. No. Bilang mananampalataya, hindi natin default mode yun. Ang default mode natin, okay tayo. Although, the truth is, we still live in this fallen world, may mga pagkakataon, hindi tayo okay. Pero, hindi po dapat gano'n ang ating default mode. Hindi dapat kayo magagalitin, mainit ng ulo. May kasama ko before sa ministry.
Lagi siyang may biogesic. Lagi daw masakit ang ulo niya. Kasi lagi siyang magagalitin. At pag nagda-drive, kaaway niya yung red light. Ayaw niya na may red light. Hirap yun. Pag nakasanayan mo kasi, magiging lifestyle mo na di ba? So, hindi po ito healthy. Kaya ayaw ng Panginoon para sa atin. Now, mapapansin natin, sabi ng Panginoon, through this verse, it's found in Philippians chapter 4, verse 6. Pakilagay nga, mga kapatid. Be anxious for nothing. So, yung ating palang mga pagkabalisa sa mata ng Diyos, nonsense ito. Be anxious for nothing. Grabe, ano? So sa mata ng Diyos, that is nonsense. Huwag kayo mabalisa. But in everything, in prayer, by prayer and supplication, with thanksgiving, let requests, plural, be made known to God. Now, gusto ko lang itama po ito, no? Maraming churches today, sinasabi nila, kapag kausap ang Panginoon, wag mo laging sinasabi sa Panginoon, wag mo sinasabi sa Panginoon, Lord, pengi noon. Dito po sa ating church, pwede. Pag lumapit kayo sa Panginoon, sabihin nyo, Lord, pengi noon. Sabihin nyo. Kanino kayo hihingi kundi sa Panginoon? Kaya maraming tao sa ngayon, dahil pinagbabawalan sila ng kanilang church, hindi, pagkausap ng Panginoon, lagi mo lang sinasabi, pengi noon. Hindi tuloy sila makahingi sa Panginoon. Kanino kayo hihingi? Sa kalaban ng Panginoon. Sabi dito ng talata, let your requests, sabi ng ibang church, dapat isa-isa lang. Hindi, requests be made known to God. So, ibig sabihin, huwag daw po tayong mabahala. That's nonsense sa mata ng Diyos. Be anxious for nothing. So, kapag meron tayong kabigatan, kapag nararamdaman na po natin yung stress, yung pag-worry, yung anger, yung grief, yung fear, anong gagawin natin? Bigyan natin sa Panginoon mga kabigatang ito. Ang difference po natin mga nananampalataya, whenever you pray, of course, no, meron kayong kabigatan, Lord, nagagalit ako. Pwede mo sabihin sa Panginoon yun. Lord, naiinis ako. Nag-red light na naman. Ang difference natin, every time you pray, with thanksgiving, nagpapasalamat natin. Salamat, Panginoon. Salamat dahil yung stress na ito, pinapawi mo na. Receive it. Receive it. Amen. At pag ginawa niyo po ito, sabi ng verse 7, still with Philippians 4, ayusin mo ito, na-stress na ako dito. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Pati yung nagpipreach na stress, ano? Yeah, bawal ma-stress. Sabi niyo sa katabi niyo, bawal ma-stress. Amen. Sandaan na, pag na-stress tayo, ay okay na. Okay na, Ate Ashley. Pag na-stress tayo, ano na-apektuhan sa atin? Ano yung naalala niyo kanina? Worry yun Brain and heart. So, sino dito gusto tamaan ng utak at ang puso? Ayaw natin yun. So, ibig sabihin mo sa Panginoon, Lord, ayoko ma-stress. Because I'm so blessed to be stressed. Pakilagay po sa ating comment section, I'm so blessed to be stressed. Amen. Pinagpala kayo, walang puwang ang stress sa atin. Amen. Now, ito po ang maganda, no? And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. So whenever you give to the Lord yung mga kabigatan ninyo, ito mga negative emotions, ito pala ay pamamaraan ng Diyos o pamamaraan din natin para pakabantayan yung ating mga puso. Lord, ayoko maapektuhan ito. Sabi ng Biblia and Proverbs, because kapag hindi natin binantayan ating mga puso, makaka-apekto po ito sa ating buong pagkatao. Dahil dito po lumalabas sa mga issues ng buhay. So dapat babantayan natin. Amen? Now, and the peace of God, ano po itong kapayapaan na binigay sa atin ng Panginoon? Iniwan pa niya sa atin para maintindihan natin. Sabi ng John 14:27. Yan, pakilagay nga mga anak. Peace I live with you, sabi ni Jesus. My peace I give to you, not as the world gives do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Ito po ay binigay niya. And mind you, this is John 14. Alam niyo, ito po yung panahon na ilang oras na lang, siya po ay darakpin na, magdurusa, at ipapako sa krus, at maghahatid sa kanya sa kamatayan.
Actually, ang dahilan ng kamatayan ng Panginoon, hindi yung pagkakapako sa krus eh. Kaya nung tinusok siya dito sa tagiliran, may lumabas na dugo at saka tubig. Broken heart si Jesus eh. Dahil sa kasalanan ng tao, yun ang kinamatay niya. Amen. So dito, mind you, itong John 14:27, ito yung panahon na malapit na siyang tugisin, usigin, at mamatay sa krus ng Kalbaryo. Pero, siya pa ang nagbibigay ng comfort sa kanyang mga disipulo. Peace, I live with you. Isipin mo, no? Alam niyang ilang oras na lang mamamatay na siya. And still, He's bequeathing the peace I give to you. My peace I give to you, not as the world gives. Ito po yung kapayapaan na wala ang mundo. Now, sabi ni Jesus, let not your heart be troubled. Ano yung troubled sa Tagalog? Huwag daw po tayong mabalisa. So, ang tao pala bago matakot, nagsisimula sa kabalisahan. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Papunta na doon yun eh. So, bakit sinasabi ito ni Jesus sa atin? Because since tayo po ay mga free moral agent, mga individual, we have this free will, Jesus cannot let not your heart for you. Assignment natin to. Ngayon, pag inyo pong ginawa itong responsibility ito, pakabantayan yung mga puso. Paano? Pag nagagalit na kayo, paano natin babantayan? Lord, nagagalit ako. Ibigay mo na sa Panginoon kabigatan niya. Lord, na-stress ako. Bigay mo na sa Panginoon. Lord, nalulungkot ako, nag-grief ako, nagdadalamhati ako. Bigay na natin. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. So yun pala ang susi, no? So wag niyo pong kikim-kimin. Wag niyo ahayaan na pag meron kayong bagay na nagpapastress sa inyo, lalo mo pang ini-stress ang sarili mo, hindi yun wise decision. Amen? Maganda nga po yung mga anak natin, bata pa lang, tinuturuan na natin na, anak, wag ka ma-stress, pero yung magulang stress na. Sabi naalala ko nung araw, meron akong office mate eh. Milig siyang maglaro eh. Yung anak niya, pinoproblema niya. Kuya Laverne, problema ako sa anak ko, hiling maglaro ng mga video games. Sabi ko sa kanya, ba't kaya? So, dapat makita rin sa atin ng mga anak natin. Amen. Amen, church? Amen. Now, ito po ang maganda, mga kapatid. Alamin natin, once again, peace I live with you, my peace I give to you. Now, para po maintindihan natin, ano itong klaseng peace na ito? Nasabi ng talata, not as the world gives, do I give to you. So para maintindihan natin, what is this kind of peace that Jesus had nung siya po ay nasa lupa. And I believe, still now, ito po yung kapayapaan na meron siya. So, mga kapatid, simulan po natin. Okay? Ito po yung kapayapaan na kung saan si Jesus po, kasama ng kanyang mga disipulo, ay pumalaot at sila po ay tatawid sa lawa. At meron silang iba pang mga kasabay. At sa gitna ng kanilang pagtawid sa lawang iyon, naranasan nila yung bagyo at malakas na hangin. At si Jesus po, mind you, alam niyo saan siya nakasakay? Sa dulo ng bangka. Nakahiga sa isang unan. Alam niyo, pag kayo po ay sumakay sa bangka, doon sa dulong bahagi, mas mas magalaw. Di ba sa super ferry? Sino po dito nakasakay na sa super ferry? Di ba? Mas maganda, medyo doon ka sa harap. Sa dulong bahagi, makaldag, magalaw. Nung nasa super ferry kami, nung naranasan namin mula Mindoro pabalik ng Manila, ang lakas ng alon, talaga naman, gumaganong kami taas. Yung mga tao sa harapan namin, kung ano-ano ng mga pagmumura yung sinasabi nila, at sino-sino na yung mga tinatawag nila. Talagang pinasuot na kami nung life jacket. Sabi ko, naku, iba na to. At sabi pa nila, nakaka-nervous sa Mindoro, nandun daw yung mga pinatabang mga pating. Sabi ko, nakaka-encourage naman itong kwentong to. At hindi lang yon, kaya sila matataba dahil lagi silang gutom. Gabi pa yung namin, pag-uwi namin. So dito si Jesus, nakahiga siya sa dulong bahagi ng bangka. So malakas ang hangin, malakas ang bagyo, pero ano itong klase ng kapayapaan meron ng Panginoon? Habang natataranta, nag-worry po, nag-aalala yung mga alagad niya, si Jesus mahimbing, natutulog. Basahin natin, sabi ng mga talatang ito. Let's read Mark chapter 4:36 till 40. Now when they had left the multitude, they took him along in the boat as he was, and other little boats were also with him. And a great windstorm arose, and the waves beat into the boat so that it was already filling. But he was in the stern asleep on a pillow. So, talagang
Sarap ng tulog ng Panginoon. And they awoke him and said to him, Teacher, do you not care that we are perishing? Sa Tagalog, wala ka bang pakialam, guro? Grabe, no? Sakit sabihin sa Panginoon, sarap ng tulog ko dito eh. Alam niyo po, hindi siya nagising ng malakas na alon, malakas na hangin. Ang nagpagising sa Panginoon, yung mga natatakot na puso ng kanyang mga alagad. So mga kapatid, ang Panginoon po peaceful, pero pag kayo po ay may pangangailangan, kahit tulog ang Panginoon, gigising siya for you because He loves you so much. Now, balikan natin yung kasaysayan. Hindi magising-gising ang Panginoon. Nasa dulong bahagi ng bangka. Magalaw, pero hindi siya nagising. Nagising siya, sabi ng mga alagad niya, wala ka bang pakialam, Panginoon? And then, verse 39, Then he arose and rebuked the wind. Nirebuke niya muna po yung nagngangalit na hangin and said to the sea, Peace, be still. Pati ang creation sumusunod sa Panginoon. Sabi niya, kapayapaan. Pati ang nilikha ng Diyos ay sumusunod sa Kanya. And the wind ceased and there was a great calm. Verse 40. And then, nung nirebuke niya, itong nagngangalit na hangin at itong bagyo, nirarap naman niya kanyang mga alagad. And he said to them, Why are you so fearful? How is it that you have no faith? Now, bakit ayaw ng Panginoon tayo po'y fearful? Because ayaw niya maapektuhan ng ating, pag meron kayong fear, ano naapektuhan sa atin? Kidney. Nasaan bang kidney natin? Nandito, no? Tama ba? Ito yung kidney. Ako nga, sabi ko, pag natatakot ako, sumasakit yung dito ko, di ba? Ang tawag na dito ewan ko, tama ba? Binabalakang. Tama ba yun? Oo, may masakit dito minsan eh. Tama ba? Nandito yung kidney, no? Hindi pala dito eh. Dito eh. Binabalakang tayo. Kaya pag medyo umiidad, ganyan na yung galaw, di ba? Ganyan yung... Ibig sabihin, marami ng takot siyang pinagdaanan. So, hindi ito healthy. Now, ito yung kapayapaan ng Panginoon na meron siya. Kahit sa gitna ng bagyo, ang sarap ng tulog. Ang lalim ng tulog. Bakit? Wala siyang alalahanin sa buhay eh. Amen? Meron kaming alagang pusa. Sabi nila, kapag ang pusa mo raw, natutulog na nakatihaya, tao yun. Yung pusa, ibig sabihin, panatag. Yung pusa namin, lagi nakatihayang ganun eh. Ganun, kampante, di ba? Pero pag ang pusa daw, hindi natutulog, ano yun? Gising. Okay. Isa pa ang kapayapaan na meron ng Panginoon. Ito po, sa John chapter 14, sa verse 1. Kuya Eman, pakilagay nga doon. Yan. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Ilang oras na lang po siya ay darakpin at mamamatay sa krus ng Kalbaryo. Still, he was encouraging his disciples. Let not your heart be troubled. Huwag kayong mabalisa. Actually, dapat ang magsabi nito sa kanya, at huwag kayong matakot, yung mga disipulo. Baliktad eh. Si Jesus pa ang nagko-comfort sa kanila. Okay? So nakikita nyo na, naintindihan nyo na kung anong klaseng kapayapaan ito na meron ng Panginoon. Ikatlong pagkakataon sa Biblia na kung saan naranasan po ito ni Apostol Pedro. Nung siya po ay nadakip ng mga kawal ni Herodes. At siya po ay ikinulong. Now, doon sa kulungan, alam niya po kinabukasan, ihaharap siya sa taong bayan. Pero ang ginawa po ni Pedro, kaya pang matulog. Halimbawa, pag meron kayong babayarin kinabukasan, for example, di ba? Ako naranasan ko to eh. Yung mapuputulan na kayo ng kuryente, dumating na si Judith, ako hindi kami makatulog nung araw, naku po. At ang dami naming gimmick nung araw, pag kumakatok din yung naniningil, wala po si ma'am. Napapaganon kami nung araw. Sino, naranasan niyo yun, di ba? Naranasan natin. Tapos hindi tayo makatulog, pero si Pedro, mind you, nakatulog pa. Why? Because inakit niya yung kapayapaan na binigay sa kanya ng Panginoon. At tingnan natin ang kasaysayan, ha? Sa Acts chapter 12, verses 6 to 8. Nang gabing iyon, natutulog si Pedro. So nagawa pa niyang matulog. Nasa kulungan po siya dito, mga kapatid. Sa pagitan ng dalawang kawal, so talagang bantay sarado. Hindi siya makakawala. Ganito katindi ang bantay na ibinigay sa kanya ni Herodes. And mind you pala, nasaksihan ni Pedro, kung babasahin niyo po yung mga naunang verses, napatay yung kapatid ni John na si James. So nasaksihan niya, ipinapatay ni Herodes. Isipin mo, may pinapatay, tas ako dinakip, ikinulong, naku po, baka ako nasusunod. It's possible, di ba? So ito yung kinalalagay ni Pedro, pero nakatulog pa po siya at may mga kawal, nakagapos siya ng dalawang tanikala,
Hindi lang ba sa tali, talikala, ang hirap matulog ng nakagapos. Lalo na yung mga laging nangangati. Ang hirap nun, no? Natutulog ka, may gusto mong... At may mga bantay pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Balak ni Herodes na iharap siya sa bayan kinabukasan. Verse 7, walang ano-ano lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag na mabuti sa bilangguan. Nagliwanag itong anghel, pero hindi po naapektuhan si Pedro. Di ba tayo pag natutulog, binuksan lang ng ilaw, nasisilaw tayo eh. Nagagalit pa tayo, di ba? Naalipungatan tayo. Oy, patayin mo yung ilaw, nagigising ako. Pero si Pedro, and I'm so sure, mas maliwanag po sa mga ilaw natin sa bahay, itong liwanag ng anghel. Hindi po siya nagising ng anghel. Bakit? Malalim ang tulog. Bakit? Kasi may kapayapaan siyang tinataglay galing sa Panginoon. Now, para magising si Pedro, anong ginawa ng anghel? Tinapik nito si Pedro. Grabe, lalim man tulog mo. Boy, gising. Hindi magising-gising, tinapik sa tagiliran. Yung malapit sa kidney. Tinapik na gano'n. At ginising. Dali, bumangon ka. Sabi na anghel, nakalag ang mga talikala sa mga kamay ni Pedro. Verse 8, magbihis ka at magsuot ng sandalyas. Isipin mo, nung binabasa ko to, ba't pinagbibihis siya ng anghel? Di ba kung siya ay natatakot, kung wala siya kapayapaan, ang tulog mo, wala ka nahuhubarin sa damit mo, di ba? Hindi ka na maghubad ng tsinelas. Ito, hanep, ihaharap ako bukas sa taong bayan, ay bahala kayo, matutulog ako, hinubad yung sandalyas. Tapos, naghubad pa. Talagang relax si Pedro. Wow. So ito po yung kapayapaan na meron ang Panginoon na inilaan na sa kanyang mga anak. So mga kapatid, si Pedro meron yan. Pastor, meron ba ako yan? Yes. John 14:27, inilaan na po ng Panginoon ito sa atin. Amen, church? Amen. So, all you have to do, believe it and then receive it. Para pag may mga dumarating po na mga sila Judith, hindi tayo nag-aalala. Iniisip na lang natin, ayoko mag-worry. Ayokong kumulo yung tiyan ko. Ayoko ma-stress. Kasi pag na-stress po tayo, ano naapektuhan once again? Brain and ating heart. Ayoko rin po maging fearful. Ayoko maapektuhan yung kidney ko. Amen? Ako yun po iniisip ko eh. Now, ito po ay pinatototohanan ng mga nasa medical fields. Amen. John 14:27, once again, peace I live with you, my peace I give to you, not as the world gives, do I give to you. Let not your heart be troubled. Huwag daw po tayong mabalisa, neither let it be afraid. Praise God. Ito po ang puso ng Panginoon para sa atin. Amen. So ito po yung uri ng kapayapaan meron ang Panginoong Jesus na inilaan na po sa atin. Na kung bakit po inilaan sa atin ang mga bagay na ito? Kasi mahal na mahal tayo ng Panginoon. Ako po bilang ama ng aking mga anak, ayoko po yung mga anak ko, si Aryan at saka si Aves. Pagpaumanhin niyo po, gamitin ko na lang mga sample yung mga anak ko. Ayoko yung sila po ay malungkot. Pag malungkot yung dalawang yan, hindi kami palagi ng misis ko. Kasi even pag kumakain kami sa bahay, maingay kami. Ang dami namin pinagkukwentuhan. Kaya po yung mga, anbawa may mga anak tayo, mga bata, huwag kayong malungkot. Kung malilikot sila, that's good. 2 taon, may nagreklamo sa pastor, yung anak kong ang likot. Ilang taon na? 1.5. Okay lang. Magugulat ka, 1.5 yan. Nagbabasa ng dyaryo sa gilid. Di ba? So kung malikot yan, ibig sabihin, healthy yan. Amen? So tayo rin po, ayoko nakikita yung mga anak ko malungkot. Ganyan din po ang Panginoon sa atin. Ayaw niya nalulungkot ka. Dahil ba, pastor, pag nalulungkot ka, nagkakasala ka? Naku po, double whammy, no? Hindi. Kasi pag malungkot ka, nadideprive niyo yung sarili mo sa mga blessings ng Panginoon at biyaya niya sa atin. Sabi ko sa mga anak ko, anak, huwag kayo nagpapastress, huwag kayo nalulungkot. Kasi sayang yung buong maghapon na dapat in-enjoy mo yan, yung biyayang binigay ng Panginoon sa'yo, eh maghapon ano ka lang, nalulungkot ka lang. Sasabihin sa'yo ng mga anak ko, lungkot, no? Leave me alone. Ano sabi ni Jethro dati? Stop the bus. Mga expression ng mga kabataan. Hindi ganon. Ayaw ng Panginoon yun. Now, instead na mag-worry po tayo, alam niyo po ba yung pag-worry? Ito po yung pag-overthink. Yung mga bagay na, actually, yung overthink natin, hindi naman talaga nangyayari. This is really meditation. Paano ba mag-meditate? Ang taong propensity natin, mahusay tayong balik-balikan yung mga negativities ng buhay. But instead of doing those things, why not meditate on the goodness of life, on the goodness of God? Usually, ang propensity natin ganito paano na kaya bukas? May kakainin pa kaya kami?
Pero kung tutusin, hindi ka naman pinabayaan ng Panginoon. Nung before pandemic, bewang mo 23. After pandemic, 32 na. Di ba? May pinabayaan ba dito ang Panginoon? Wala. Pero mabilis tayo mag-overthink. Now, instead of doing those overthinking, sabi ng Panginoon in Philippians 4 verse 8, i-meditate natin yung goodness ng kanyang pagmamahal sa atin. Yung goodness ng life. Nung napapakinggan ko nga si Dr. Willie Ong, nung may ininom siyang gamot, tas hirap na hirap siyang lumulon, sabi ko, Panginoon, lalo nating ma-appreciate ang ating kalusugan. Tayo po nakakalulon. Subukan niyo pong lumulon. Di ba? Ang gaan. Pero ito pong sa kababayan natin to, hirap na hirap siya because of his sickness. Mahirap yon. So tayo po biyaya, nakakalulon. At tayo po nakakapaglakad din. Kaya nga po yung mga kapatid natin na kayo po ay nasa bahay lang at may kakayahan, join us. Nakakapaglakad po kayo. Biyaya ng Panginoon yan. Mahirap din yung lagi lang nakaupo. Sabi nga ng kasabihan galaw-galaw pag may time. Kasi baka po hindi na makagalaw. Mas mahirap yun. Mas maganda nakakagalaw tayo. Amen? Now, paano po natin mapapagyaman yung ating kalusugan? Kasi may direktang epekto po ito sa ating mga emotions. Sabi ng Philippians 4 verse 8, finally, brethren, whatever things are true. Kasi hindi naman talaga true yung pababayaan ka ng Diyos eh. Ito kasi lungalingan ng kalaban. Pangkaraniwan, doon tayo nagme-meditate, no? May bumubulong sa'yo, paano ka na? Nawalan ka na ng trabaho, wala ka ng pambayad pag dumating si Judith. Hindi true yun kasi nungalingan ng diablo yun. Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. Amen. So, dapat talaga, ina-unlearn din natin yung mga nakasanayan natin, yung pag-meditate sa mga negativities ng buhay. Dapat, you ask the Lord, Lord, pagyamanin mo ako, turuan mo ako ng mga bagay na iisipin ko yung mga mabubuting bagay sa buhay. Amen. So, anything, sabi ng talata, anything of praiseworthy, meditate on these things. Sino po dito mahilig overthink? Di ba, propensity ng tao yun, no? Hindi pa nangyayari, pero ang galing natin mag-prophesy ng mga negativities ng buhay. Alam niyo ba, nagpa-prophesy din kayo? Next week, wala kaming kakainin. Mangyayari talaga yun. Next week, wala akong pamasahe. Next week, baka mamatay na ako. Naku, samang prophecy nun. That's prophecy, ha? Death and life are in the power of the tongue. Mind the church. Why not say the opposite? Next week, mas maganda ang buhay ko. Next week, mas healthy ako kumpara sa ngayon. Next week, mas maraming mga opportunities na magbubukas para sa akin. So, once again, finally, brethren, whatever things are true, meditate on these things. Whatever things are noble, meditate on these things. Whatever things are just, meditate on these things. Because faith operates through your speaking. We believe and therefore we speak. Once again, Proverbs 18:21. Death and life are in the power of the nose. No, tongue. So lahat ng sinasabi mo, kung death words po yan, it will manifest in the physical realm. Pero kapag kayo po ay nagbibless ng tao, premeditating on the goodness of life, on the goodness of God, you will eat those fruits. Sabi ng Proverbs 18:21. Amen, church? Pinadali ng Panginoon eh. Alam niyo po ba tayo po mga mananampalataya, ang turing sa atin ng Diyos, we are kings and priests. Di ba si Jesus, He is the King of Kings. Sino yung kings? Tayo yun. At ang mga hari, nagsasalita lang na pangyayari. Kaya po talaga, you have to be cautious sa ating mga binibitiwang salita. Instead na mag-prophesy kayo ng mga masasamang bagay, next week, ganyan, masasamang huwag niyo babanggitin yan. Siyempre, kaya nyo nasasabi yun kasi nagbe-meditate kayo, pinapasok nyo sa inyong asal. Kaya yun ang inyong inuusal. Now, palitan na po natin. Magkaroon tayo ng change of mind, change of heart. Meditate on the goodness of God. Meditate on the goodness of life. And then yun po ang inyong ipaprophesy. Amen. And amen. Proverbs 17:22. Kasi po, kapag kayo po ay nagpa-prophesy and you're meditating on the goodness of life, ito po ay nagbibigay ng
ng kagalakan at kasiyahan sa ating mga puso. Sabi ng Proverbs 17:22, a happy heart is a good medicine, and a joyful mind causes healing. Naalala niyo po sabi ni Dr. Willie Ong, kaya niya nararanasan yung sakit na yon? Dahil binasa niya yung mga bashers niya. Sana hindi niya ginawa yun. Wrong move yun. Pag may nagbabash po sa inyo, huwag niyo nang bigyan ng panahon yun. Pabayaan niyo sila. Tayo po, naalala niyo pinag-usapan natin, 2 months ago, anong turing sa atin ng Diyos? Tayo po yung mga agila. Ang mga agila, sino pong nagbubuli sa agila? Mga buwitre. Hindi naman kayo buwitre. Tayo po yung agila. Anong ginagawa ng agila pag siya binubuli ng buwitre? Lumilipad ng mataas na mataas. Hindi na po nakakasunod yung buwitre. Tayo yun. Pag may nagbabash po sa inyo, bayaan nyo na yun. Hindi nyo naman ikamamatay yun eh. Pero pag pinansin nyo yung pambubuli ng mga buwitring yan, pwede nyong humantong sa karamdaman at pwede pong humantong sa kamatayan. Ito po yung pinatotohanan ni Dr. Willie Ong. At di ba, meron siyang pakiusap doon sa nagbash sa kanya. Bakit mo ako sinasaktan? Hindi naman kita sinasaktan. Ba't mo ako ginaganito? Kaya I pray na mawala na rin yung bitterness na ito sa puso ni Dr. Willie Ong because according to him, ito raw po isa sa mga nagbigay sa kanya ng karamdaman. Ito rin po ay pinapatotohanan ng Biola University. Biola University, it's located in the US. Yung research po ng mga doktor, sabi din nila, kaya nagkakaroon ng cancer ng mga tao, it's because of, isa sa mga causes nito ay unforgiving heart. Ang nag-research dito, hindi po mga Christians to mga doctors po sa Biola University, sa Ibayong Dagat. So, hindi po maganda yung may mga unforgiving heart. Ayaw natin magka-cancer, di ba? Amen? Oo naman. Ayaw natin yun, hindi maganda yun. Now, tingnan po natin, sabi dito ng talata, let's go back to Proverbs 17:22. A happy heart is good medicine and a joyful mind causes healing. Wow, but a broken spirit dries up the bones. Now, pag nag-dry na po yung bones ninyo, kasi sa bones natin, nandun yung bone marrow, dun may manufacture yung dugo. Pag natuyot yan, papansin nyo, ang hirap kumilos, tumitigas na yung mga buto natin. Bakit? Nanunuyot na eh. Kaya di ba sinasabi sa atin pag umiidad tayo, ano ka na, amoy lupa ka na. Napahig ba kayo, sabihin kayong gano'n, amoy lupa na tayo? Hindi. Alam niyo si Moses in Deuteronomy 34:7, kahit po siya ay 120 years old na, at siya po ay, sabi ng Biblia, siya po ay namatay 120 years. His eyes had not become dim, nor hath his moisture fled. Hindi raw po nawala yung moisture sa kanyang, I believe, sa kanyang buto dito. Now, bakit kayo nagmo-moisturizer? Sa balat. Dahil may tuyot, di ba? Pag tayo po ay laging malungkot, manunuyo ang inyong mga buto. Ano mangyayari doon? Magiging brittle. At madali na yung mag-crack. At pag nag-crack yan, later on, pwedeng bumigay. Hindi po maayos yun. Now, once again, bakit? Because sabi ng Proverbs 17:22, maganda to sa TPT. A joyful, cheerful heart brings healing to both body and soul. Hindi po ito si Redford White at saka si Eric Kizon. Naalala ko yung body and soul. But the one whose heart is crushed struggles with sickness and depression. See, mga kapatid? So dapat pala masayahin tayo kasi pag masaya tayo, una sa lahat, mas maraming muscles ang ginagamit pag kayo po'y naka-frown, pag nakasimangot kayo. Pero konting muscles lang ang nagagamit natin pag naka-smile. Subukan nyo nga po mag-smile. After 3. Hindi, wag muna ngayon. Subukan natin. Yung disiplina natin. After, naka-smile na kagad kayo 1, 2, 3. Smile tayo. Di ba mas madali mag-smile? Pero, ito po maganda. Ngayon pala, simulan nyo na mag-smile. Kasi pag hindi po sanay ang tao sa inyo sa pag-smile, pag nag-smile kayo, para kayong ngiting aso. Nagugulat yung katabi nyo, parang. Kasi hindi ka sanay mag-smile eh. Kaya maganda po yung meron tayong linya dito, nakikita yung bakas ng ating kagalahan. Why? Because a joyful, cheerful heart brings healing to both body and soul. But the one whose heart is crushed struggles with sickness sa body and depression sa inyong soul. Amen? So, ang question natin kanina, di ba? Our mental and physical health
included in Jesus' redemptive work on the cross. Kasama bang tinubos ng Panginoon yung ating kaluluwa at yung ating physical body? Alamin po natin pagpapatuloy natin. Now, 2 Timothy chapter 1 verse 7 tells us, kung kayo po may nararanasan na pag-worry, stress, fear, hindi po galing sa Diyos yan. Ay, natatakot ako, God's will ito sa akin ng Panginoon. No. Gaya na babalik kami sinabi ni Dr. Willie Ong, yung sakit kong ito, it's God's will. Hindi po. God's will for you is to be well. And that's good news. Mas nakakatakot isipin nyo, kalooban pala ng Diyos na bigyan ako ng sakit, nakakatakot yun. Pag kayo binigyan ng sakit ng Diyos, paano mo tatanggalin yun? Praise God, God's will for you is to be well. Paniwalaan po natin yun. Kasi, sabi po ng Biblia in James chapter 1 verse 7, every good gift and every perfect gift comes from above. Hindi po pwede magbigay ang Diyos ng sakit at karamdaman. Hindi siya good, una sa lahat. Hindi rin siya perfect. May kumakatok sa inyo Lazada. Like ko illustration to. Lazada, para kay Teacher Nelly, ano po yan? Cancer po. Pakipirmahan po. Pipirmahan mo yon, Teacher Nelly? Talaga, kanino po galing yan? Bigay po ni Ate Amiel. Talaga? Anong cancer yan? Hindi mo tatanggapin yon. Now, praise God, hindi po ito kalooban ng Diyos para sa atin. At tinuturuan tayo pa ulit-ulit. At dito sa church, pinagayaman natin. So, ayaw ng Panginoon, nag-worry tayo. Why? Once again, it has a bad effects sa ating mga internal organs. Ano po naapektuhan pag tayo nag-worry? Once again. Yung ating, bilis makalimot, apektuhan na yung mga utak. Stomach. Worry. Pag stress tayo, heart, at saka yung ating brain. Amen? So, hindi kalooban ng Panginoon to because anything na nagbibigay sa inyo ng takot, mga kapatid, sabi ng 2 Timothy chapter 1 verse 7, hindi po galing sa Diyos yan. Now, let me read this verse to you. For God did not give us a spirit of timidity or cowardice or fear, but He has given us a spirit of power. Bakit power? Alamin natin mamaya. And of love and of a sound judgment or sound mind. And personal discipline abilities that result in a calm, well-balanced mind and self-control. Kaya po yung kantang kalma, hindi para sa atin yan. Kasi kalmado ka na eh. Ang default mode ng isang mananampalataya, kalmado, peaceful. Pag hindi po kayo peaceful, hindi po galing sa Panginoon. For example, kapag meron kayong mga transactions, ito yung sistema ng Panginoon, ng Holy Spirit. Pag meron kayong mga transactions o meron kayong mga bibilhin, nakikita nyo yung salesman or yung sales agent, pogi naman, maganda naman. Pero meron kayong, hindi kayo panatag, I suggest huwag nyo ituloy. Pero minsan may mga sales agent na mukhang hindi naligo, pero parang ang gaang-gaang ng puso ko dito. I believe ito yung pathway ng Holy Spirit para sa atin. Kaya po pag meron tayong mga transactions, please pray for those things kasi para hindi tayo nagkakamali. Kasi po yung ating default mode as believers, peaceful. Hindi tayo natataranta, hindi tayo ngarag. Yun po yung distinction natin sa mga unbelievers. Yung mga unbelievers is just normal for them na nangangarag sila, warrior po sila. Pero tayo, we have the peace of Jesus na kanila tinalakay na natin si Jesus kahit may bagyo, ang lalim ng tulog. Si Pedro, alam niyang kinabukasan, ihaharap na siya sa taong bayan pero nakatulog pa, hinubad pa yung kanyang mga sapatos, kanyang damit because kahit po nagliwanag na yung anghel, nagpakita sa kanya, di pa rin siya nagising. Ang ginawa ng anghel, tinapik siya sa tagiliran. Bakit? Malalim ang tulog. Bakit malalim ang tulog? Kasi may kapayapaan siya. Sino po dito ang malalim ang tulog? Misis ko, grabe, lalim ng tulog niya. Mas malalim pa sa sinkhole ng Bohol. Kasi ibig sabihin, alam niyo kung bakit Teacher Nelly malalim ang tulog niya? Payapa siya sa pag-ibig ko. At kagaya ng pusa namin, pag natutulog yun, nakatihaya din. Payapa. Ganun din. So, pag may takot po kayo sa buhay, hindi po ito galing sa Panginoon. Amen. For God has not given you a spirit of fear, but instead leads you with peace. Now, sabi ng talata kanina, for God has not given us a spirit of fear, but of power. Bakit power? Pakilagay. Dahil ito po ay patungkol sa ating isipan. Of love, sa ating emotions.
Talagang nagbibigay ng stress talaga itong... And, sound judgment, saan? Sa ating will. So, saan po kumikilos ang Panginoon? Through your soul. Kasi bilang mananampalataya, wala na problema yung spirit. So, ang takot, saan po nilalagay ng kalaban? Sa soul. Pero sabi ng Panginoon, hindi galing sa akin yan. For God has not given you a spirit of fear, but of power sa ating isipan. Of love sa ating emotions. So pag tama yung tinanggap natin, power, then magbababayan sa ating emotions, love, and then sound judgment. Kaya pala, maayos kayong mag-disposition sa buhay. Pero pansinin niyo po, yung mga tumatanggap ng negativities, ang pangit gumawa ng desisyon. At pag ginagawa niyo, full of hatred pa. Eh pag kayo po ay puno-puno ng fear, anong apektuhan? Para akong si Doc Atoy. Anong apektuhan? Ha? Kidney. So, ibig sabihin yung sinasabi ng mga medical practitioners, dumidikit sa salita ng Diyos. So, mga kapatid, pakatandaan natin, hindi kalooban ng Diyos ang kayo po natatakot. Because ang isang mananampalataya, ang kanyang default mode, pakilagay po sa ating comment section, ang default mode ko ay peaceful. Now, bakit peaceful? Because, sabi po ng kasabihan, Satan cannot manage a peaceful and joyful believer. Pag nakita ng kalaban, ni Satanas, masayahin tong taong to at may kapayapaan. Hindi pwedeng siluin ito. Di ba sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 8 o 7? Enemy. Satan yon. It's like a roaring lion seeking whom he may devour. So sino yung dinidevour niya? Yung mga taong hindi peaceful at hindi joyful. Paano malalaman ni Satanas na ikaw ay hindi joyful at hindi ka peaceful? Hindi po nakakabasa ng isipan ni Satanas. Nagbabasa siya sa mukha niyo. Pag nakita niya, sabi hindi, masaya ako. Sabi, hindi maniniwala yung mga demonyo sa'yo. Sabi niya, talaga lang Saan nagmamanifest yung saya natin? Sa mukha. Amen, church. Amen. So this is 2 Timothy chapter 1 verse 7. Pakilagay nga sa susunod. Kuya Gab. Now, balikan natin question natin kanina. Our mental and physical health also included in Jesus' redemptive work on the cross. Now, ito po bang ating kaluluwa at ang ating physical na katawan ay kasama sa mga tinubos ng ating Panginoon Hesukristo sa krus ng Kalbaryo? Pakilagay nga, Kuya Gab. 3 John chapter 1 verse 2. Take note of this, church, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health even as thy soul prospers. Napansin niyo po yung sinabi ng talata. Maganda po, when you read the Bible, maganda, hinihimay-himay po natin. Sabi dito ng talata once again, Beloved, sinong kausap po ng Panginoon dito? Believers or unbelievers? Believers. Beloved, tayo yun. I wish above all things. So, ang wish ng Panginoon sa atin, above all things, kung ito po yung all things, ito yung all things, I wish above, so ibig sabihin, ito yung mas priority niya, above all things, that you, my son, that you, my child, may prosper. So gusto niya, hindi ka pinagkukulang. And be in health. Gusto niya malusog ka. Even as your soul prospers. Just as your soul prospers. So, above all things, ang priority ng Panginoon sa atin, He wants you to be prosperous, be in health, even or just as your soul prospers. Bakit? Marami pong churches na ngayon sinasabi nila, hindi, tinubos lang tayo ng Panginoon sa ating spirito. Hindi kasama ang soul and body. Hindi po. Ito ang sabi ng talata, Beloved, I wish above all things. Above, Ito yung all things, once again, above all things that you may prosper and be in health, even as the soul prospers. Bakit gusto niya Kasi po, habang nagpa-prosper ang inyong soul, naapektuhan din ang inyong mga katawan. Physically. Bakit? Kasi kung hindi po prosperous ang ating mga soul, lagi kang magagalitin, warrior ka, stressful ka, fearful ka, depressed ka, paano kang gagamitin ng Panginoon? Paano ka makipag-evangelize? Lagi kang galit. At pag nag-evangelize, tanggapin mo ang Panginoon, pag hindi ka tumagap sa Panginoon, imperno ka. Di ba may mga ganong preachers? Umpisa pa lang, matatakot ka na So hindi ka pwedeng gamitin. Alam niyo ba yung mga taong lagi nagagalit? Sabi nila, kasi kaya ganyan yan taong yan,
may nararamdaman sa kanyang physical na katawan. Kayo po ba pag masakit ang ngipin nyo, naaalala nyo po ba yung kapayapaan sa buong mundo? Hindi. Nasaan ang isip nyo pag masakit ang ngipin nyo? Nandun lang sa ngipin, di ba? Wala kang pakialam kung nagkakagera sa Lebanon at sa Israel. Mahalagang masakit ngipin ko. Di po ba? Pag masakit ulo nyo, nakakapag-isip ba kayo ng kabutihan ng ibang tao? Hindi. Nakatutok lang kayo sa sarili ninyo. Kaya pala gusto ng Panginoon that above all things, I wish above all things that you may prosper and be in health even as your soul prospers, because kung kayo po hindi depressed, hindi kayo nag-worry, ibig sabihin happy kayo, joyful kayo, have this cheerful heart, magagamit kayo ng Panginoon sa kanyang ministeryo. Makita pa lang kayo ng ibang tao, nabibless na po yung mga tao sa inyo. At tanungin kayo ng mga tao, bakit ikaw, I believe marami ka ring problema. Kasi pare-pares naman tayo nandito sa mundong ito, pero anong sikreto mo? Kahit na may problema ka, nakasmile ka pa rin. Di ba nakakapag-evangelize tayo? Ngayon, pag hindi rin po kayo prosperous sa inyong physical state, paano kayo pupunta at makapag-evangelize sa ibang mga lugar? Pastor, dito na lang po ako sa lugar natin, hindi ako makaalakad na maayos. Ako hinihingal, papunta pa lang sa CR, hinihingal na ako. Sayang naman. Di ba? So, ligtas kayo, walang problema, pero po, gusto ng Panginoon, He can use you to the max. So, ibig sabihin, gusto ng Panginoon, sa soul nyo, prosperous tayo, hindi tayo depressed, hindi ka malungkutin. Alam niyo bakit? Ayaw niya ikaw ay nag-worry, ayaw kanya na stress, ayaw kanya nag-grieve, ayaw kanyang, nagiging fearful. Why? Because ayaw niya maapektuhan ang inyong mga internal organs. Is that good news, church? Yes! So gusto ng Panginoon, He wants you well. Wow! At kapag kayo po ay prosperous sa inyong soul, automatic yun, it will manifest sa inyong physical bodies. Healthy rin po tayo. And then, the Lord can use you to the max. Wow! Pwede po ba natin palapakan ng Panginoon? Now, take note of these verses. Psalm 103 verses 1 to 3. Bless the Lord, O my soul. Si David po nagsasalita dito. Bless the Lord, O my soul. Inuutusan niya ang kanyang kaluluwa. To bless the Lord, to worship the Lord. And all that is within me. Bless His holy name. Alam niyo po, all that is within me, internal organs. So, kinakausap niya dito, bless the Lord, O my soul. O, kaluluwa ko, purihin mo ang Diyos. And all that is within me. Lahat ng inyong mga atay-atayan. Meron bang internal organs na gano'n? Atay-atayan. Liver. Atay lang yun, di ba? Si Deli atay-atayan pala yan. Sino pa? Puso. Kidney. Balon-balunan. And all that is within me. Now, sabi nung verse 2, ito problema na maraming mananampalataya. Nakakaligtaan. Bless the Lord, O my soul, and forget not all of God's benefits. Anong benefits natin bilang mga believers? Who forgives some of your iniquities. Some po ba? All. Who heals some of your diseases. All. Wow! Praise God. Now, bakit sabi nung talata, take note of this church, bless the Lord, O my soul. Kapag alam niyang siya'y pinatawad, nakakapagpuri ang kanyang kaluluwa. Alam niya, pinatawad siya Who forgives all your iniquities. Kung kayo po'y mananampalataya, lahat ng kasalanan niyo, pinatawad na ng Panginoon. And this happened through the finished work of Christ on the cross, through the shedding of the blood of Jesus on the cross. First, your sins have been forgiven completely. Now, kapag alam mo, pinatawad ka, yung kaluluwa mo, malaya nakapagpuri sa Panginoon. And all that is within me, who heals all your diseases. Kaya po nakapagpuri ang inyong mga internal organs, kasi alam niya, walang problema sa inyong atay, sa inyong balon-balunan, sa inyong kidney, sa inyong lungs, sa inyong puso, lalo tigit sa inyong mga utak, nakakapagpuri kayo sa Panginoon. Wow! Kaya naniniwala po ako, tayo po sa SJC, tayo po yung iedad, ayoko sabihin tatanda kayo, hindi kayo, iedad lang po tayo, na malakas, malusog, at punong-puno ng buhay. Kung sino po naniniwala, please say amen. 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 Now, Luke chapter 5, verse 20. Alam niyo po ba ang Panginoon? Ang aga niyo umakyat, Hanggang 1 o'clock tayo, Okay, Ang Panginoon, nung siya po ay nag-ministeryo sa lupa, bago niya pagalingin yung tao may sakit, alam niyo una niyang ginagawa? Pinapatawad muna sa kasalanan. Pinapaalam sa kanya na pinatawad na iyong mga kasalanan. Kasi maraming mananampalataya sa ngayon, hindi sila makapaniwala that yung kanilang sins have been forgiven completely.
May mga mananampalataya, akala nila pinatawad lang yung kanilang past sins. Hindi po. Ang pinatawad ng Panginoon sa iyo, kung ikaw'y mananampalataya, lahat ng kasalanan mo. Past, present, even future sins. Now, tingnan niyo po itong Luke chapter 5, verse 20. When he saw their faith, he said to him, "Man, your sins are forgiven you." After po niyang malaman na siya'y pinatawad, doon po niya naranasan yung flow, yung manifestation ng healing sa kanyang katawan. So, nagsisimula ang lahat sa soul. Kasi magkakadikit yan eh. Bilang mananampalataya, once wala nang problema sa iyong spirit. At pag yung nangyari sa iyong spirit, nag-permeate sa iyong kaluluwa, tinanggap mo, naniwala ka that you have been forgiven completely, tatagos yan sa kaluluwa, magmamanifest physical healing sa iyong katawan. Wow! Sa pa, Luke 5:24b. He said to the man who was paralyzed, "I say to you, arise, take up your bed, and go to your house." Bakit? Kasi pinaalam na sa kanya, your sins have been forgiven you. Kaya maraming taong may sakit din sa akin, I believe, kung susundan natin ang kontekstong ito, marami po sa kanila, hindi sila naniniwala na nagpatawad na ang Diyos. Kasi kinakanta pa rin po sa maraming churches today, Kordero ng Diyos na nag-aalis. Hindi na po siya nag-aalis, nag-alis na, past tense na, ng kasalanan ng sanlibutan. And this is good news. Amen. Kapag alam mong may nagbayad na sa utang mo, nung araw, nung ako po ay naputulan ng aking subscription sa Sun pa noon Sun. May Sun pa ba ngayon? Wala na, no? Nabuksan ko lang, bago-bago pa noon subscription. Sabi ko, ba't ang taas ng ko, nagkaroon ako ng almost 3,000. Sabi ko, ba't may 3,000 ako? Ang ginawa ko lang sa Facebook, nag-like. Pag nag-like ka pala, ibig sabihin, in-open ko yung internet. Dapat palang ginawa ko lang, instead na mag-like, sasabihin ko na lang, like, love. Huwag mong pipindutin, kumakarga pala yun. Nung may utang ako sa Sun, hindi ako dumadaan sa office ng Sun. Kasi may utang ako eh. Di ba pag meron tayong mga kaibigan may utang sa atin, pag nakakasalubong mo, nawawala po yung itim ng mata. Puro puti na lang. Parang nagkakaroon sila ng amnesia. Ganun ang mga tao sa Diyos eh. Kaya hindi sila lumalapit sa Diyos pag in-invite mo sa church. Ay, pumunta ng church. Kasi feeling nila, galit sa kanila ang Diyos. Hindi po galit ang Diyos sa inyo. The truth is, if you receive His forgiveness, matagal na pong binigay sa inyo ito. At kapag pinaniwalaan mo na you have been forgiven through the finished work of Christ on the cross, it has a good manifestation sa inyong physical bodies. Healing. So una, nagsisimula, meron munang proper hearing, and then healing will flow. Hearing, then may healing. Galing, ano? Okay. Matthew 27, verse 29. Dito na lang tayo. Ay, ito pa pala. Alam niyo po ba bakit po hinayaan ng Panginoong Jesus na tanggapin yung koronang tinik? Wala pong insignificant details sa Biblia. Because even po ang yung mga depression, ayaw niyang maranasan ng bawat tao. Kaya po, hindi po sa ini-invalidate ko ang mga depressed sa ngayon. Alam niyo po, kapatid, kung kayo po'y depressed, hindi kalooban ng Diyos para sa inyo. He wants you well. Kasi pag depressed po kayo, maapektuhan yung inyong soul, later on, ang inyong physical body. Pag stress kayo, daming epekto nun. Kidney, tiyan, liver, lungs. Dami. Now, alam niyo ba't sinuot po ito ng Panginoon? Para po angkinin niya ang iyong depression, even. Wow! Matthew 27, verse 79, when they had twisted the crown of thorns, they put it on his head and a reed in his hand, and they bowed the knee before him and mocked him, saying, Hail King of the Jews. Truth to think about. Jesus wore the crown of thorns on his head so that you can have a sound mind, free from stress, fears, guilt, depression, and anxieties. So wala pong insignificant detail sa Biblia. Amen? Do you believe it, church? Amen. Now, bilang pagtatapos, dito na tayo kasi matagal na nakatayo itong mga kaibigan natin. Parang na-stress ako, pinapabilisan niyo ako eh. Let's go back to our question as we end. Tingnan niyo po ito. Sige, ayan. Our mental and physical health also included in Jesus' redemptive work on the cross. Kasama po ba na tinubos yung ating mga mental difficulties and physical issues? Tinubos ba ito ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo? Well, I've got good news for you, church. The answer is yes.
Yes, mental and physical health are also included in Jesus' redemptive work on the cross. So ito po yung ating solution as we end. Believe that indeed our Lord Jesus Christ bore your sicknesses, diseases, even your mental pains and afflictions on the cross. Now, may verse ba tayo dyan? Church, listen to this. May verse po. Di ba sabi ko sa inyo kanina, pag may pinag-uusapan tayo sa Bible, dapat meron pong righteous foundation. May verse. In Isaiah 53 verse 4, sabi nung talata, surely, yung he dito, referring to the coming Messiah. Dumating na po yung Messiah, Jesus. Lagyan natin pangalan Jesus sa he. Surely Jesus has borne our griefs and carried our sorrows. Now, in the original Greek, yun pong grief dito, mali yung pagkakagamit. Pag tinignan natin sa original, Hebrew pala I should say, because the Old Testament was written in Hebrew. Yung word po dito na griefs ay koli. Sabihin nyo nga po, koli. Yung first definition ng koli, sickness and diseases. Yung second definition ay griefs. Tama rin naman. Pero yung una talagang ibig sabihin ng griefs ay, ng koli ay sicknesses and diseases. And carried our sorrows. Yung first definition ng sorrow ay physical and mental pains, afflictions. Makhob. So, ibig sabihin, sa krus ng Kalbaryo, through the Messiah, through Jesus Christ, hindi lamang po tayo tinubos sa ating kasalanan. Kaya nga po, tayo mga mananampalataya sa Kanya, nasa atin na, sa ating born again spirit, yung banal na spirito ng Diyos. Amen? Now, hindi lamang po siya natapos doon. Kinalinga rin po niya, tinubos niya, even po yung ating kaluluwa. From makhob, physical and mental pains. And yung ating koli, sicknesses and diseases as well. Wow. In Isaiah 53, papansinin niyo po, kung mababasa natin, bigay ko na sa inyo mahaba po ito, pero nagkumuha ako ng verses 1 to 4. Mapapansin nyo, yung mga simula nito, walang word na surely. Verse 1, who has believed our report? Walang surely, no? Verse 2, for he shall grow up before him as a tender plant. Walang surely ka nakita. Verse 3, he is despised and rejected by men. Pero pagdating sa 4, merong surely. Alam niyo kung bakit, church? Dito pa ako matatapos. Ang tao, specifically mga Christians, walang problema sa kanila, naniniwala sila, pinatawad sila sa kasalanan nila. Lahat ng simbahan, lahat ng churches, nagkakaiba lang kung pinatawad yung iba, naniniwala, forgiven lang sila sa past sins. May mga churches, tayo kabilang, hindi lang tayo forgiven past sins. Lahat ng sin, past, present, and future. Kaya hindi nilagyan ng surely. Pero sa usapang mental and physical health, maraming churches hindi naniniwalang tinubos tayo ng Panginoon. Kaya in verse 4, nilagay ng Holy Spirit yung word na surely. Kita niyo yan? Kasi maraming tao, maraming Christians sa ngayon, they find it hard to believe na talaga pati yung mental pains ko, mental afflictions ko, ay redeemed sa cross. Pati ba yung physical illnesses ko, diseases ko, ay redeemed. Ano mapapanghawakan natin? Sabi ng talata, surely, He has borne recoli, sicknesses and diseases, and carried your makhob, physical and mental afflictions. Wow! This is really amazing. So I believe in this church, mapapagyaman po tayo as we will be celebrating our 5th year anniversary. Mangyayari po ang physical and mental healing dito sa ating church. Amen. Wow! Is this good news, church? Yes. Kasi hindi po kalooban ng Panginoon na kayo po ay laging stressed, depressed, because you are so too blessed to be stressed. Kasi pag depressed po kayo, magmamanifest yun sa inyong physical body. Sakit at karamdaman, hindi po niya kalooban yun. So tayo po ba ay ni-redeem ng Panginoon, hindi lang sa spirito, kasama ang kaluluwa at physical body? Yes. And that's why His redemption is perfect on the cross. Kaya message natin, the perfect redemptive work of Christ on the cross. Lahat po ng aspeto ng buhay natin, tinubos tayo. And this is the good news of the gospel. Amen? Are you blessed, church? Palakpakan natin ang Panginoon. Ganon kabuti at ganon po kaganda ang Ebanghelyo. Napakabuti ng Panginoon. Hindi lang pinagyaman ang iyong spirito,
Pinagyaman din po ang inyong mga kaluluwa at katawan. Pastor, umiidad na ako eh. Bakit si ganon? Ba't si ganyan? Ganito. Hindi ko alam sa kanila. Pero ako papaniwala ako sinasabi ng Biblia. Iidad po tayo, malusog, masigla, at punong-puno ng buhay. And this will only happen to those people who believe. Kung hindi po kayo naniniwala, hindi na maipipilit ng Diyos eh. Pero I have given you verses upon verses. So ibig sabihin, yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, sobrang higit pa sa sapat. Amen. Amen. Kapag ang Diyos po, before we pray and before we sing a song, hindi po sumasagot ang Diyos ng panalangin. He over-answers your prayers. Pag nanalangin po tayo, yun lang akala natin pinakamabuti. Sinusobrahan pa ng Diyos yun. Amen. Amen, church. Marami kayong panalangin na hindi tinupad ng Panginoon kasi meron siyang mas magandang plano sa atin. Amen? At sinabi natin nung araw, buti na lang hindi pinakinggan ng Panginoon yung panalangin ko. Napapahamak pala ako. Tinupad ng Panginoon yung panalangin natin beyond your expectation. Amen, church. So, mga kapatid, God wants you well. Bilang mananampalataya, you are so blessed in yung spirit. Pero hindi po natapos dito ang Diyos. Even po, ang inyong kaluluwa at ang inyong katawan. 3 John chapter 1 verse 2. And I will end with this verse. Sabi ng talata, Beloved, I wish above all things. Sabi ng Biblia, Ephesians 3:20, Now to Him who is able to do exceedingly, abundantly, above all that we ask or think. Iniisip mo pa lang, ini-exceed na ng Panginoon yung iyong expectation. Why? Because we have a God that is so in love with you. Mahal na mahal kayo ng Diyos and He wants the best for you. Ayaw niyang nalulungkot ka, ayaw kanyang nag-worry, ayaw kanyang natatakot, kasi ayaw niyang magkasakit ka. Bakit? Gusto niya masaya ka. Amen. Hindi po galing kay Senator Enrile yun, ha? Galing kay Lord yun. Sabihin natin, ilagay niyo sa inyong comment section, gusto ni Lord, happy ako. At malusog. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Sige po. Gusto ko muna kausapin yung mga nanonood sa atin online and even po dito sa loob ng church. Kung wala pa po kayong relasyon sa Panginoon, hindi po nyo mararanasan itong buhay na ganap at kasiyasiya. Sabi ni Jesus, sabi ng ating Panginoon in John 10 verse 10b, I am come. Pansinin niyo po, ito yung present tense. I am come that you might have life and have it more abundantly. Ang buhay na inilalaan ng Panginoon sa iyo, hindi lang yung buhay na flat, buhay na nananagana, that you might have it more abundantly. Amen. So, kaibigan, sabi ng Romans chapter 10 verse 9 that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in your hearts that He was raised from the dead, you shall be saved. Kung wala pa po kayong relasyon sa Panginoon, all you have to do, magpipray po ako, sasabayan ko kayo, buksan niyo po ang inyong mga puso. Receive Christ as your Lord and personal Savior. Nang sa gayon, maranasan niyo po itong grace na ito, itong favor na ito, na kung gaano po ka-healthy ang inyong spirit, mararanasan niyo rin po yung health sa inyong soul. Of course, we still live in this fallen world. May mga worries po tayo pero hindi naglilinger sa atin yon. Hindi nagtatagal. May mga stress pero hindi natin pinapayagan ito. At kapag ito po ang nararanasan natin sa ating everyday life, mapapansin nyo, lalo kong healthy. Because this is God's will for you. Pero bago po mangyari yan, tanggapin mo muna ang paanyaya sa iyo ng Panginoon. So please pray this prayer with me. And even po dito sa loob ng church, kung gusto niyo pong tanggapin ng Panginoon, pray this prayer with me. Sabihin niyo po ito, mula sa inyong puso, Panginoon, o Diyos, kinikilala ko aking sarili. Walang kakayahan para iligtas sa aking buhay. Kaya naman, kinikilala kita, Jesus, at tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Dahil naniniwala ako doon sa krus ng Kalbaryo, inangkin mo ang kasalanan ko. At salamat po sa iyong kaloob na kaligtasan. Maraming salamat, aking Ama, dahil ako'y ligtas na at mananatiling ligtas dahil ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen at amen. Well, kaibigan, welcome to the family of God. Palakpakan po natin ang Panginoon.
Pwede po ba tayong tumayo? At patuloy po nating papurihan ng Panginoon. At tayo po isasamahan ng ating praise and worship team. Yahweh, 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 pag-ibig mo'y walang hanggan. Yahweh, sige po sabay-sabay natin awitin. Yahweh, Yahweh, sa'yo ako'y mananahan. Yahweh, Yahweh, sige po, tumawag tayo sa Kanya. Pag-ibig, pag-ibig mo'y walang hanggan. Yahweh, 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 sa'yo ako'y mananahan. sa'yo ako'y mananahan. Alam niyo, church, ang ibig sabihin ng Yahweh, pag sinabing Yahweh, it's a covenant God, Diyos ng pakikipagkasunduan. At alam niyo po, nakipagkasunduan sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Hesukristo. Kaya po, nagkaroon ng tinatawag na bagong kasunduan or new covenant of grace. Na kung saan, ito pong kasunduan ito, tayo po yung beneficiaries. Tayo po yung mga nagbe-benepisyo. Kaya nga sabi ng Panginoon kanina in Psalm 103 verse 2, bless the Lord, O my soul, and forget not all of God's benefits. Kasi po yung kasunduan natin, kaya natin inaawit yung Yahweh. For all the promises of God in Christ are yes and amen. So lahat ng pangako ng Diyos mula Genesis until Revelation, it belongs to you. Eh bakit hindi ko nararamdaman, Pastor? Because of unbelief. Una sa lahat, you have to believe it. Talaga, para sa akin, lahat ng pangako ng Panginoon, yes. Pwede nga kayo mag-yes and mag-amen eh. Now, believe it and then you receive it and use it. So, ano yung mga benefits natin? Hindi lang bless yung ating spirit, bless pa po yung ating soul, and believe. Kahit po may mga kumikirot sa inyong mga katawan, by faith, sabihin mo, blessed na, healed na lahat ng aking mga karamdaman. Ito po yung blessing natin. And forget not all of His benefits, who forgives all your iniquities, who heals all your diseases. So church, ano man po mga pinagdaraanan natin sa ngayon, emotional infirmities, marahil kayo po ay full of worries, madalas tayo nag-overthink, bigyan natin sa Panginoon. O marahil meron kayong karamdaman na ito lagi ang iniisip ninyo at nagbibigay sa inyo ng takot, bigyan natin sa Panginoon. Lalo pang lalago yung takot na lalo pa kayong magkakasakit. Alalahanan niyo po yung sinabi ni Dr. Willie Ong. Nung siya po ay tinanggap niya itong mga negativities na ito, ang tindi ng sakit. At marami po sa mga kababayan natin nararanasan ito. At gaya ng sinabi ni Dr. Willie Ong, sabi niya, it's God's will for him na maranasan yung sakit na yan. Hindi po totoo yan. Hindi po totoo yan. Hindi po kalooban ng Diyos na may sakit kayo. God wants you well. Ang may kalooban na magkasakit ng tao, kalaban ng Diyos, hindi ang Diyos. God wants you well. We have to believe it. Kaya nga nilagay ng Diyos yung word na surely in Isaiah 53 verse 4. Because surely Jesus has borne your physical infirmities and mental pains at the cross. It all happened at the cross. So church at mga nanonood po sa atin online, I would like to pray for you and I would like to invite you. Ano man po yung mga kabigatan, mga pag-overthink po ninyo, bigyan natin lahat sa Panginoon. Let us just do the casting, yung trabaho natin. Let Jesus do the caring for us. Pwede po ba yan, church? At ang ganda ng song natin, Yahweh, we have a covenant God. So I would like to pray for you at buksan din po ninyo yung mga labi. Ano man pong kabigatan natin sa Panginoon. Be anxious for nothing, but by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. Pastor, ang dami kong request eh. Sabi nung talata, requests, plural. Sabihin nyo sa Panginoon. Ano yung nagpapastress sa inyo? Ano yung nagpapatakot sa inyo? Bigay nyo sa Panginoon. And the peace of God that surpasses understanding will guard our hearts and mind through Christ Jesus. Shall we pray, church? Pwede ba natin ibigay sa Panginoon lahat ng ating kabigatan?
And let's thank Him in advance. Abba, Yahweh, in the name of Jesus, we thank you so much. Alam namin, Panginoon, ngayon pa lang, pinakikinggan mo na ang iyong mga anak. Because, ang bottom line, you love us so much. At bilang patunay, you have given us your Son. You delivered Him up for us all at the cross dahil mahal na mahal niyo po kami. Kung binigay niyo ang inyong bugtong na anak, hindi namin hinihingi, pero ibinigay niyo at naniniwala kayo, siya po ang kinakailangan naming eternal. Bakit kami mag-aalinlangan na ipagkakait niyo sa amin yung mga bagay na temporal? Thank you, Father God. Thank you, Abba, that you love us so much na hindi mo kalooban na kami po ay ma-depress, ma-stress, mag-worry at matakot sa aming kaluluwa para hindi rin po maapektuhan ang aming mga internal organs. And that's why we could bless you, all our souls, and even all that is within us. I believe that's yung aming mga internal organs because believing that yung aming internal organs also are healthy. Thank you, Lord. Mga kapatid, sabihin niyo sa Panginoon ang inyong kabigatan. Father, we thank you so much for this opportunity na malaya po kami nakakalapit sa inyo. Naririnig niyo po ang puso na aming mga kapatid sa ngayon. Ito mga bagay na nagbibigay sa amin ng pasakit, ng stress, ng worry, ng grief, and even, Lord, ng fear. Lord, we cast them to you. Sabi mo sa iyong salita, cast all your cares upon you because you care for us. Dahil, Lord, ayaw mo kami po yung magkasakit, yung aming mga katawan, yung aming internal organs. Kaya, ibinibigay po namin lahat ng aming mga alalahanin ito sa inyo. At naniniwala po kami. At from now on, in the name of Jesus, we will just meditate on the good things of life. Whatever is true, whatever is noble, whatever is praiseworthy, we'll be meditating on these things. At dahil dito, Panginoon, tinuturuan mo kami na maging grateful sa iyong biyaya. Thank you, Father God. Salamat, Banal na Espiritu, for guiding us and leading us na maunawaan ang katotohanan ito. And thank you also, Lord Jesus, dahil sinunod mo at isa na katuparan mo ang kalooban ng Ama. Nagdusa ka, namatay ka sa krus ng Kalbaryo para sa amin ng mga minamahal mo. So once again, we thank you, Lord, na kasama po sa iyong redemptive work on the cross. Thank you, Lord Jesus, dahil tinubos mo hindi lang aming mga espiritu. Kasama rin po ang Panginoon ang aming mga kaluluwa at katawan. Kaya naman nagdiriwang at nagpupuri ang aming mga kaluluwa at ang aming mga internal organs sa aming physical body sa iyong kabutihan. Purihin ka, O Diyos. Maraming salamat. Tinugon mo na ang panalangin ng bawat isa po sa amin. So lamang po ang lahat ng papuri at pasasalamat in the mighty name of Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Purihin natin ang Panginoon. Thank you for joining us, church. See you next Sunday. Mga kaibigan natin online. Sige po, makakaupo na po. Amen! Thank you, Lord, sa panibagong revelation na nakuha namin today. Naku, napakarami kong natutunan. Ikaw ba? Let us know in the chat box kung ano yung mga favorite takeaways mo, ano yung mga nagrema sa'yo from our message for today. Now, let us continue to honor and worship our Lord Jesus Christ by giving our tithes and love offering. But before that, let me remind you guys na ang inyong tithes ay para sa inyong home church. Pero kung kayo ay bago and you considered Solution Grace Church as your home church, here are the ways on how you can give your tithes and love offering. You can see it here on the screen on how you can give. Pwede nyo kunin ang aming account number or kung nasa labas kayo ng Pilipinas, pwede nyo i-scan ang QR code ng aming bank account. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. As we give our tithes and offering to the Lord, let me pray for you. Heavenly Father, we thank you that we can give to you. In this form of giving our tithes and offering, we honor and we worship you. We believe that this is not about us, but you alone. And I declare blessings and favors on us today and in the coming days and weeks. In Jesus' mighty name, Amen. Thank you for joining us today on our Sunday online worship celebration. My name is Emma.
And we hope to see you next week. Keep this in mind. You are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God.